Bakit kahit anong effort mo, parang may humihila sa'yo pababa? Ito ang sagot. May isang bersyon mo na lihim na sinisira ang buhay mo at hindi mo pa siya napapansin. Tahimik siya, hindi mo siya nakikita. Pero bawat maling desisyon mo, galing sa kanya. May anino sa loob mo, parang mas batang bersyon ng sarili mo. Reklamador siya, laging nagdadalawang isip at gustong-gustong magustuhan ng lahat. Sa tuwing kikilos ka, dahil sa takot o kahinaan, bumubulong siya at napapansin yun ng ibang tao. Hindi mo siya nakikita, pero siya ang nagpapahina sa'yo. Ngayon, pipili ka. Lalabanan mo ba siya o hahayaan mong kontrolin ka ng emosyon mo? Karamihan ng mga lalaki hindi napapansin na ang pinakamalaking hadlang sa future nila ay hindi ibang tao, hindi din malas, kundi yung pagiging sobrang komportable na paunti-unting kumukontrol sa mga desisyon nila. Hinahabol nila ang approval, nagpapatawad sila kahit dapat matuto na sila. Humihingi sila ng validation kapalit ng respeto sa sarili at sa bawat compromise. Oo, masipang pakiramdam, pero mas lalo siyang humihina. Yung batang nasa loob mo, gusto lang ng comfort. Gusto niyang magustuhan siya ng lahat. Ayaw niya ng gulo. Sasabihin niya sa'yo, manahimik ka na lang. Kahit kailangan mong magsalita, ngumiti ka na lang. Kahit dapat ka nang umalis, kukumbinsin ka niya na ang pagpapasaya sa lahat ay isang lakas. Pero hindi yung lakas. Pagsuko yun na tinatago sa pagiging mabait. Yung lalaking gusto mong maging, hindi nabubuo sa comfort. Nabubuo siya sa tahimik na focus, tamang diskarte, at matinding self-discipline. Hindi siya basta napipikon sa insulto. Hindi siya nagpapaliwanag sa mga taong hindi naman talaga naiintindihan ang kanyang value. Hindi siya nagpapanig kapag tumataas ang pressure. Nag-oobserba siya, nag-iisip siya bago kumilos. Kumikilos siya ng may malinaw na dahilan, isang simpleng aral. Ang unang kalaban ng isang leader ay sarili niya. Bago mo impluwensyahan ng iba, kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Bago ka rumispeto ng iba, ayusin mo muna ang emosyon mo. Bago ka umangat, tanggalin mo yung mga bagay na humihila pababa sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o malupit. Tungkol ito sa pagiging malinaw sa sarili mo. Sa dulo ng video na to, makikita mo ang mahihinang patterns na gumagabay sa mga desisyon mo. Maintindihan mo ang mga psychological tools para alisin sila. At sisimulan mo sa pagbabagong dahilan kung bakit ang presensya mo pa lang ramdam na ang respeto, impluensya at kahit takot. Bago ito simulan, maaari nyo ba i-comment more psychology tricks para malaman natin kung marami ba tayong tutulungan. Kaya simulan na natin. Number 1, hanapin at sugpuin ang anino sa loob. Ang pinakadelikadong kalaban mo, hindi sumisigaw, hindi siya nakikipag-argumento, hindi siya umaatake mula sa labas. Nagtatago siya sa routine mo, sa tono ng boses mo. Sa mga tahimik na sandali kung saan pinipili mo ang madali kaysa sa pagpapalakas ng otoridad mo. Nabubuhay ang anino sa maliit na pagsuko. Lumilitaw siya kapag iniiwasan mo ang may hirap na usapan dahil ayaw mo ng conflict. Kapag pinapahina mo ang option mo para lang maiwasan ng discomfort, kapag nararamdaman mong may disrespect pero kinukumbinsi mo ang sarili mong nag-overthink lang ako, sa una, maliit lang yan. Pero pag tumagal, nagiging pagkatao mo na at nagiging patterns mo na. Kailangan mong pag-aralan ng sarili mo. Parang strategies na pinag-aaralan ng kalaban. Pansinin mo ang inner dialogue mo bago ka kumilos. Yung split second na gusto mong maging matapang, tapos biglang umatras, yun ang anino. Magaling siya mag-explain. Sasabihin niyang, hindi pa right timing, maghintay ka. Mas matalino yun. Minsan oo, totoo yan. Pero minsan, takot lang yan na nakaayos parang logic. Ang tanong, ginagawa mo ba ito para sa long-term growth mo o para lang makatakas sa tensyon? Ang comfort, nakakaakit, pero ang tunay na autoridad, pinaghihirapan. Karamihan, tinitignan lang ang results, hindi ang patterns. Ikaw, baliktarin mo. Doon mo makikita kung saan nawawala ang power. Napapansin mo bang lumalambot ka kapag may dominant na tao? Napapangiti ka kahit seryoso dapat ang sitwasyon? Pinupuno mo agad ang katahimikan dahil hindi ka komportable? Hindi yan personality, mga tells yan. Ang disiplinadong tao, pinag-aaralan at tinatanggal ang mga yan. Simulan mong i-review ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo. Saan ka natatakot? Saan nagbabago ang tindig mo? Saan ka sumusuko nang hindi mo napapansin? Baka isa na tong patterns. Nabubuhay ang anino sa pagiging hindi aware. Kapag naging aware ka, unti-unti siyang nawawala. Hindi mo siya ng kalaban mo. Reactions na nagpapababa ng influence mo, yun ang target. May mga sandaling gusto mong magpaliwanag kahit hindi kailangan. Huminto ka. Hayaan mong tumagal ang katahimikan. Damhin mo ang discomfort. Huwag mong takasan. Training yan. Sa bawat pagkakataon na hindi ka umuurong, humihina ang anino. Hindi ito dramatic. Walang applause. Tahimik ito. Eksakto. Personal. Binabasag mo ang lumang version mo. Yung ginawa para lang mabuhay, hindi para mamuno. Ang survival mode, pakisama, mag-adjust.
iwas gulo. Pero ang command mode, kalma, direkta, matatag sa loob. Hindi mo kayang pamunuan ng buhay mo kung nakikipag-negotiate ka pa sa insecurities mo. Unang kalaban mo, sarili mo, at mahirap yon dahil ipapakita nito ang totoo. May kita mo kung gaano mo kadalas binababa ang standards mo para lang maging komportable. Kung gaano kadalas kang naghahanap ng reassurance, huwag mong husgahan ang sarili mo, pag-aralan mo, tapos itama mo. Doon nagsisimula ang tunay na power. Kapag tumigil ka sa pagsisinungaling sa sarili mo kung bakit ka kumikilos ng ganun, kapag nawala na ang hesitation galing sa takot, lumalakas ang bigat ng mga desisyon mo. Kapag align na ang actions mo sa atensyon, hindi sa anxiety, nagbabago ang pasensya mo. Humihina ang anino sa bawat pagpili mo ng tamang desisyon kaysa sa pag-iwas. Ito ang laban, tahimik, walang tigil, personal. Number 2, gawing tahimik na dominance ang galit. Maraming lalaki ang akala, lakas ang pagiging intense. Sumisigaw, nagdadabog, nagpapadala agad sa emosyon ng mensahe. Akala nila, ipinapakita nila ang lakas nila. Pero ang totoo, ipinapakita lang nila kung saan sila mahina. Kapag kaya kang i-trigger ng ibang tao, kahit kailan, hawak nila ang sistema ng emosyon mo at ang access ng power na yan. At ang access, power yan. Ang immature na ikaw, nagre-react. Ang evolved na ikaw, nag-absorb. Kapag may nag-disrespect sa'yo, may biglang surge ng emosyon. Parang kailangan mong ilabas agad. Ang mga yan, tas yan. Kapag nilabas mo agad, nawawala ang control. Pero kapag kinontrol mo, nagiging clarity. Ang kalmadong tao sa ilalim ng pressure, nakaka-intimidate. Napapaisip ang iba kung ano ang nangyayari. Kapag hindi ka nag-react, nag-iibang dynamics. Yung umaatake, inaasahan niyang lalaban ka, inaasahan niyang may ingay. Pero ang makukuha niya, katahimikan at control. At doon pumapasok ang tunay na dominance. Hindi ito suppression. Hindi mo iniipon hanggang sumabog. Kinu-convert mo. Kapag may nang provoke sa'yo, obserbahan mo. Paano niya ginawa? Kailan? Sino ang nanunood? Ano ang intensyon? Tanungin mo. Sino ang nakikinabang kapag nagalit ako? Sino ang panalo kapag nawala ang kontrol ko? Kadalasan, trap yan. Para palabasin ang emosyon mo at pababain ang tingin sa'yo, huwag mong ibigay. Ipunin mo ang impormasyon. Dahil sa bawat maliit na atake, may ibinubunya tungkol sa kanila. Mga insecurities, plano, ambisyon. Kapag nananatili kang kalmado at steady, may nakukuha ka ng impormasyon. Nakikita mo ang patterns. Naiintindihan mo ang motibo ng iba. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, nagiging data ang gulo. May malaking power sa hindi agad nagre-react. Hindi mo kailangan sumagot agad. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mismong sandali. Ang paggitan, advantage yan. Binibigyan ka nito ng oras para maging strategic, hindi impulsive. At kapag nagsalita ka na, tumatama ang mga salita mo. Dahil pinili mo sila, hindi dahil na-trigger ka. Ang lalaking may self-control, mahirap manipulahin. Isipin mo ang bakal sa apoy. Kung magpapanik siya, babaluktot siya. Pero kung kakayanin niya ang init, lalo siyang titibay. Hindi problema ang pressure. Ang problema, kakulangan ng disiplina sa ilalim ng pressure. Hindi mo goal magmukhang malamig. Ang goal mo, hindi ka matinag. Kapag ininsulto ka sa harap ng iba, tumingin ka lang ng diretsyo. Bagalan mo ang paghinga mo. Hayaan mong tumagal ang katahimikan hanggang sila nang hindi maging komportable. Pagkatapos, magsalita ka ng kontrolado o huwag ka nang sumagot, parehong mas malalim kaysa sa emosyonal na pagsabog. Tandaan mo to, kapag hindi ka na nila mabasa, mas nagiging maingat sila. Kapag alam nilang mabilis kang magalit, hawak nila ang galaw ng laban. Ang self-control sa emosyon, nagbibigay ng bigat sa presensya mo. At ang bigat nakaka-attract ng respeto. May mga pagkakataon na justified ang galit mo. Pero kahit ganun, piliin mo kung paano ito ilalabas. Mas malakas ang isang kalmadong salita na diretsyo kaysa sa sigaw na walang kontrol. Ang authority, hindi lakas ng boses. Ito ay katiyakan na wala kang kaba. Hindi mo pinapatay ang passion mo, pinupuno mo lang. Ang mature na lalaki, ginagamit ang intensity niya sa tamang aksyon. Mas nag-iensayo, mas nag-iisip, mas strategic kumilos. Hindi niya sinasayang ang energy sa outburst. Ini-invest niya ito sa pag-angat. Sa bawat hindi mo pag-react agad, may nababawi kang kontrol sa sarili mo. Kaya kung marami kang natutunan, i-comment mo, power move. At number 3, gamitin ang rejection at betrayal bilang sandata. Ang rejection, hindi katapusan. Ang betrayal, hindi pagkawasak, mga revelation yan. Ang immature na isip, iniisip kung may mali sa akin at yung mga yan, pinapahina ka. Sinisira ang confidence mo. Pero ang disiplinadong tao, iba ang tanong nila sa sarili. Anong natututunan ko dito? Laging may impormasyon sa loob ng disappointment.
Kapag hindi ka pinili, pinamaliit, o pinapalitan, hindi nito pinapakita ang halaga mo. Pinapakita nito kung paano ka nila tinitignan. Ang perception nakakaapekto sa opportunity. Imbis na masaktan at tumatras, umupo ka at pag-aralan mo. Sino ang nagdidesisyon? Anong dahilan nila? Anong signal ang pinapakita mo? Saan ka kulang sa impact? Hindi ka nangungulekta ng sakit, nangungulekta ka ng insight. Ang betrayal, mas malalim ang turo. Kapag nabasag ang tiwala, may shock, galit, disbelief. Huwag kang mag-react agad. Huminto ka, lumayo ka sandali sa emosyon. Pag-aralan mo ang nangyari. Paano nila nakuha ang tiwala mo? Saan kulang ang boundaries mo? Saan ka nagbigay ng sobra? Hindi ito pagiging paranoid. Ito ay pagiging precise. At ang bawat setback, raw material. Karamihan, sinasayang ito sa kakaisip at sama ng loob. Pero ang strategic na tao, ginagamit ito para mag-adjust. Gumagawa ka ng mental list. Sino ang nag-doubt sa'yo? Sino ang nag-underestimate sa'yo? Sino ang nag-isip na hindi ka aangat? Isulat mo. Hindi para gumanti, para maging fuel. May kakaibang lakas sa katahimikan na pag-level up. Kapag bumalik ka na mas malakas, ramdam nila yon kahit wala kang sinasabi. Hindi ito para patunayan na sila ay mali. Ito ay para patunayan ng sarili mong kaya mo. Ang rejection, nagbibigay linaw. Hindi lahat ng pinto para sa'yo. Hindi lahat ng tao ay nananatili. Minsan, ang pagkawala, filter yan. Lumalaki ang authority mo kapag hindi ka na humahabol sa umaalis. Kapag tinanggihan ka ng opportunity, i-level up mo ang skills mo. Hasain mo ang craft mo. Dagdagan mo ang leverage mo. Gawin mong mahirap kang i-ignore sa susunod. Ang growth, pinaka nakaka-intimidate na sagot sa rejection. Kapag may betrayal, itaas mo ang standards mo, ayusin mo ang boundaries mo. Ang tiwala, hindi dapat bulag, dapat sinukat. Pwede kang maging open nang hindi naive. Pwede kang maging kalmado nang hindi bitter. Ang lakas, hindi kawalan ng sakit. Ito ay hindi pagpapahintulot na kontrolin ka ng sakit. At bawat sugat, pwede kang sirain o turuan. Piliin mo matuto. Hayaan mo palakihin ka ng disappointment, hindi paliitin. Hayaan mo turuan ka ng betrayal, hindi gawing mapait. Hindi ka nandito para ma-validate ng iba. Nandito ka para maging matatag kahit may pagsubok. Yung mga nang mamaliit sa'yo, balang araw, may kita ang pag-angat mo. Palakpakan ka man o hindi, wala nang halaga yon. Ang mahalaga, ginawa mong lakas ang pressure. I-comment mo sa comment section, ibibuild ko ang sarili ko. At number 4, patayin ang social mask. May version ka na pang display lang. Ngumingiti kapag kailangan. Umaayon sa lahat. Binabago ang tono depende sa harap. Ginawa yan para makisurvive, hindi para mamuno. Hindi masamang mag-adjust. Pero kapag umasa ka na dito, doon nagkakaproblema. Kapag pabago-bago ang identity mo, depende sa kausap, nawawala ang core mo, nagiging predictable ka. Madaling basahin, madaling kontrolin. Nararamdaman ng tao kapag naghahanap ka ng approval. Hindi man nila sabihin, ramdam nila. At kapag ramdam nila, bumababa ang authority mo. Ang disiplinadong tao, hindi nagpe-perform. Nagpe-present siya. Ang presentation, grounded. Ang performance, kabado. Kung lagi mong binabantayan ang reaksyon ng iba, ina-adjust ang sarili mo para magustuhan ka, nakikipag-negotiate ka sa pasensya mo, at kapag nag-negotiate ka, nawawala ang bigat mo. Kapag pumasok ka sa isang room, hindi ka dapat naghahanap ng validation. Dapat rooted ka sa kung sino ka at kung ano yung pinaninindigan mo. Tanungin mo ang sarili mo, saan ka nag-exaggerate para magmukhang impressive? Saan mo pinapahina ang katotohanan para iwas conflict? Kailan ka tumatawa kahit hindi naman nakakatawa para lang makisabay? Ang mga maliliit na yan, unti-unting sumisira sa tibay mo. Hindi mo kailangan maging bastos. Kailangan mo laging maging totoo nang walang apology. May power sa konting salita, pero may bigat. Kapag malinaw ka magsalita, mas pinapakinggan ka. Kapag hindi ka trying hard mag-please, mas may impact ang sinasabi mo. Ang misteryo, papalakas ng influence. Hindi mo kailangan ibigay ang lahat ng detalye tungkol sa'yo. Ang sobrang pag-share, minsan akala mo connection, pero nakakapagpahina ng pasensya. Kapag alam na ng lahat ang galaw mo, nawawala ang unpredictability mo. At kapag predictable ka na, nawawala ang edge mo. Ang restraint, lumilikha ng intrigue. Hindi ito pagiging distant, ito ay pagiging intentional. Piliin mo kung ano ang ibubunyag mo at kung kailan mo ito ibubunyag. Mag-iwan ka ng space. Ang katahimikan, kapag sinadya, binabago ang dynamics. Ang tunay na confident, tahimik. Hindi niya kailangan ng paulit-ulit na validation. Kapag napansin mong paulit-ulit mong pinapaliwanag ang sarili mo para lang maintindihan ka, huminto ka. Sabihin mo ng isang beses at hayaan mo na. Panindigan mo yan. Kapag sobra kang magpaliwanag, parang sinasabi mong hindi ka sigurado. Pero kapag malinaw ka, kahit may hindi sumang-ayon, napapansin ka. Sa simula, magiging uncomfortable ang pagtanggal ng social mask. May mga taong nasanay sa dati mong laging oo, laging mabait. Magugulat sila sa pagbabago mo. Hayaan mo lang, manatili kang steady.
Sa paglipas ng panahon, magbabago ang tingin nila sa'yo. Hindi ka nagiging malamig, nagiging mas malinaw ka. Kapag malinaw ka, nababawasan ng drama, lumilinaw ang boundaries mo, mas nagiging stable ang kilos mo. Kapag tumigil ka sa pag-perform, lalalim ang pasensya mo. Kapag hindi ka na naghahanap ng palakpak, mas bumibigat ang actions mo. Ang influence, hindi galing sa pagiging gusto ng lahat. Galing ito sa pagiging buo, sa loob. Tanggalin mo ang maskara mo. Hayaan mo ang tindi, tono, desisyon mo ay galing sa paninindigan, hindi sa pakikisama. Ang mundo, uma-adjust sa mga taong matibay ang core. At number 5, masterin ang strategic absence. Ang laging present, hindi lakas. Overexpose ka lang. Ang immature na instinct, dapat lagi akong nandyan. Dapat lagi akong available. Dapat lagi akong napapansin. At kapag sinunod mo yan, unti-unti mong binababa ang value mo. Scarcity equals may bigat. Sobrang exposure, nagiging normal ka lang. Kapag lagi kang nandyan, nagiging background noise ka. Hindi ka na inaabangan. Hindi na pinahalagahan ng oras mo. Ina-assume na lagi kang available. Kapag ina-assume ka, bumababa ang status mo. Ang strategic absence, hindi pag-iwas dahil sa takot. Ito ay sinasadyang distansya. Mas lumalakas ka kapag umaatras ka. Kapag magulo ang usapan, katahimikan mo ang magkokontrol ng atensyon. Kapag nasanay sila sa output mo, kapag tumahimik ka, doon nila marirealize ang halaga mo. Kapag inasahan nilang instant ka mag-reply, ang delay response nagsiset ng boundaries. Ang distansya, nagbibigay ng bigat. Kapag napansin mong hindi nire-respeto ang oras mo, bawasan mo ang availability mo. Kapag parang minamaliit ang atensyon mo, limitahan mo. Hindi para manipulahin, kundi para i-reset mo ang value mo. Ang pasensya mo dapat intentional, hindi automatic. Kapag bihira kang pumasok, mas ramdam ang dating mo. Kapag nagsalita ka, matapos makinig, mas may bigat ang salita mo. Kapag pinili mo ang tamang timing, ikaw ang humuhubog sa perception. Hindi lang ito physical presence, pati sa communication, attention, at emosyon. Huwag mong ibigay ang focus mo sa taong hindi pa deserving. Huwag mong i-broadcast lahat ng plano mo. Hayaan mong results ang magsalita bago i-announce. Minsan, ang katahimikan, mensaheng mas malakas pa sa usapan, negotiation o tensyon, yung kayang manahimik ang kadalasang may kontrol. Kapag pinuno mo agad ng silence, ikaw ang nawawalan ng kontrol. Kapag hinayaan mong huminga ang pause, mas maraming nabubunyag ang iba. Ang paglayo paminsan-minsan nakakapagpalinaw ng isip. Kapag hindi ka nakapokus sa validation ng iba, mas tumitibay ang self-reliance mo. Hindi mo kailangan i-announce ang paglayo mo. Tahimik mo lang basahin ang exposure. Ilipat mo ang energy mo sa paghasa ng skills, sa pag-ensayo ng katawan, sa pagplano ng galaw. Mag-improve ka ng hindi napapansin. Pagbalik mo, mas malakas, mas sharp, mas kalmado. At yun, mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Kapag hindi ka nila mahulaan kung kailan ka kikilos, mas nagiging maingat sila. Consistency sa ugali, unpredictability sa timing, ayan ang combo na may respeto. Hindi ito laro. Ito ay pagmamanage ng perception. Mawala ka kapag walang value. Lumabas ka kapag may impact. Yan ang strategic absence. At number 6, buuin ang total control sa sarili. May kaibahan ng malaya ka sa kinokontrol ka ng impulses mo. Maraming lalaki, akala nila independent sila, pero kontrolado sila ng mood, cravings, distraction, at pressure. Hindi yan freedom, gulo yan na mukhang kalayaan. Nagsisimula ang tunay na kontrol kapag tumigil ka sa pakikipag-usap sa mahihinang instinct mo. Kapag nangako ka sa sarili mo tapos hindi mo tinutupad, humihina ang tiwala mo sa sarili mo. Kapag nag-set ka ng boundaries tapos binago mo para iwas gulo, nawawala ang credibility mo. Kapag may standard ka tapos kinompromise mo, tinuturuan mong sarili mong maging inconsistent. Ang self-control hindi nakadepende sa mood. Hindi ka lang kikilos kapag motivated ka. Kikilos ka dahil nakaschedule. Hindi mo pinapanatili ang standards mo kapag convenient. Pinapanatili mo dahil yan ang identity mo. Kapag align ang action mo sa principles mo, nagbabago ang tono mo. Nagsisimula kang magtiwala sa sarili mo. At ang trust, nagbibigay ng stability. Kapag wala nito, lahat mabigat. Kapag meron, kaya mong hanapin ang pressure. Paano ka magsalita? Paano ka kikilos under pressure? Paano mo tratuhin ang oras mo, katawan mo, commitments mo? Isulat mo kung kailan. Gawin mo konkretong rules at sundin mo. Hindi ito maingay, tahimik lang, pero consistent. Kapag may tukso, hindi ka nakikipag-debate sa sarili mo. Babalikan mo ang rules mo at kikilos ka. Sa bawat pagsunod mo, lumalakas ang authority mo sa sarili mo. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, wala nang makokontrol sa'yo. Humihina ang peer pressure, nawawala ang epekto ng trends. Hindi ka basta natitinag ng emosyon. May mga pagkakataon na mag-iisa ka dahil sa standards mo. Tanggapin mo, hindi lahat may intindihan ang paninindigan mo. May tatawag sa'yo na mayabang, hayaan mo.
Ang tunay na control, hindi para sa approval, para sa stability. Kapag matibay ang loob mo, mas malinaw ang galaw mo, mas buo ang salita mo. Hindi ka nag-overthink sa bawat decision. Hindi ito pagiging matigas. Ito ay pagiging malinaw. Pwede kang mag-adjust sa strategy, pero hindi sa prinsipyo. Ang disiplinadong tao, hindi hinahayaan ng sitwasyon ang magdikta kung sino siya. Siya ang pumipili muna kung sino siya bago siya kumilos. Sa bawat pagtupad mo sa sarili mong rules, tumataas ang respeto mo sa sarili mo. Sa bawat paglabag, unti-unti itong nawawala. Ang tunay na kontrol, pinaghihirapan araw-araw. Number 7, final execution. Hindi magiging totoo ang pagbabago hanggat hindi ito malinaw at desidido. Pwede kang mag-isip ng iba, makaramdam ng iba, kumilos ng iba sa loob ng ilang araw. Pero kung walang malinaw na paghiwalay sa dati mong sarili at bagong ikaw, babalik at babalik ang luma. Naghihintay lang yan, inaabangan na mahihinang sandali mo. Kaya ang huling hakbang, hindi lang idea. Kailangan may simbolo at may action. Execution equals pagputol. Maglagay ka ng linya sa buhay mo na hindi mo natatawirin ulit. Hindi ito dapat tahimik, hindi rin basta-basta lang, dapat sinasadya. Yung dating version mo, nabuhay sa maling habits, puyat na walang direksyon, laging distracted, pinapalampas ang disrespect, humahabol sa atensyon. Kung nandyan pa rin ang mga patterns na yan sa paligid mo, babalik at babalik siya. Tanggalin mo ang nagpapahina sa'yo, tignan mo ang paligid mo, may routine bang nagpapatamad sa'yo? Putulin mo. May mga taong okay lang ang mediocrity, bawasan mo ang access nila sa'yo. May digital habits bang sumisira sa focus mo? Ihinto mo diretso. Hindi ito pa-impress. Ito ay pagbabago ng sistema ng buhay mo. Kailangan ng ritual, hindi kailangan ng bongga. Pero dapat malinaw at intentional. Isulat mo ang mga iiwan mo. Pagdadalawang isip, sobrang paghingi ng sorry, pagiging emosyonal na pabago-bago, inconsistency. Harapin mo, walang hiya, walang takot. Pagkatapos, ideklara mo ang katapusan nila. Sabihin mo ng malakas. May power sa sarili mong boses na nagsaset sa future mo. Pag binigkas mo ang standards mo, nagiging totoo sila. Hindi mo na lang iniisip ang pagbabago. Dinideklara mo na, simula sa moment na yon, lahat ng desisyon mo dapat align sa bagong ikaw. Kapag nagtetempt kang bumalik sa dati, huminto ka at itanong mo, ang desisyong to para sa dati kong sarili o sa bagong ako? Isang tanong lang, pero napuputol ang pagbabalik. Yung lumang ikaw, hindi mawawala agad. Makikipag-usap pa yan sa'yo. Bubulong ng, okay lang to minsan. Bukas na lang mag-discipline. Huwag kang makipag-debate. Huwag kang mag-explain. Tanggihan mo agad. Consistency ang bumubuo ng identity. Sa bawat tamang kilos, tumitibay ang bagong ikaw. Sa bawat pagtanggi sa lumang habits, lalo kang nagbabago. Habang tumatagal, yung mahirap dati, nagiging normal. Yung awkward dati, nagiging natural. Ang execution, hindi self-hate. Ito ay pagpili. Pinipili mo. Lakas kaysa sa pagiging mahina. Linaw kaysa kalituhan. Control kaysa sa pagiging passive. At kailangan mo itong piliin araw-araw hanggang maging parte na ito ng pagkatao mo. Walang seremonya, walang palakpak, walang announcement. Nagsisimula ang pagbabago sa loob. Unti-unti lang, mapapansin ng iba ang tindig mo, ang tono mo, ang boundaries mo, ang desisyon mo. Hindi mawawala ang dating ikaw dahil galit ka sa kanya, kundi dahil nalampasan mo na siya. Ito nang huling paghihiwalay. Kung umabot ka hanggang dito, may nagbabago na sa loob mo. Nakita mo na ang anino, naramdaman mo na ang tensyon sa pagitan ng dati mong sarili at ng future na ikaw. At ngayon, naiintindihan mo na ang hindi kayang tanggapin ng karamihan. Ang power, hindi binibigay, binubuo ito, desisyon kada desisyon. Pagpatay sa batang ikaw, hindi kalupitan. Ito ay kontrol. Ito ay pagtanggi na hayaan ng takot na magdikta ng tono mo, tindig mo, standards mo at future mo. Ito ay pagtatapos ng cycle ng pag-aalinlangan, emotional leakage, tahimik na pagtataksil sa sarili. Kapag ginawa mo ang lahat ng ito, hinahabol mo ang kahinaan mo, kinukontrol mo ang reaction mo, ginamit mo ang sakit bilang fuel, tinanggal mo ang maskara, minanage mo ang presence mo, sinunod mo ang sarili mong code, tinapos mo ang lumang mong habits, hindi lang nag-i-improve, nagbago ka. Ang matitira, isang lalaking kumikilos ng may intensyon, hindi nagmamadaling patunayan ng sarili, may bigat ng katahimikan, kalmado sa pressure, desidido sa laban, hindi yan kayang ipig, pinaghihirapan yan. Intindihin mo to, hindi lang laging papalakpakan ng mundo ang pagbabago mo. May mga lalaban pa nga dito, okay lang yan. Ang work, hindi tungkol sa pagpalakpak, tungkol ito sa alignment. Simula ngayon, bawat desisyon, test, bawat reaction, signal, bawat compromise, choice point, pumili ka ng maayos. Kung may nagbago sa iyo, may napukaw o napalakas ka nito, suportahan mo ang ating channel, The Hidden Truth PH. At dito pa lang tayo nagsisimula, marami pa tayong ibabahagi. Maraming salamat sa inyong panonood.